Maligayang pagbabalik sa aking channel. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Tampok sa ating video ngayon ang mga palatandaan sa Biblia ng pagbabalik ng Panginoon na nagaganap na. Unang palatandaan ay mga lindol, salot at giyera. Madalas na nagaganap ang digmaan sa mga nagdaang taon, tulad ng pagbagsak ng rehimeng Taliban sa Afghanistan, ang salungatan sa pagitan ng India at Pakistan, ang pagsalakay ng Estados Unidos sa Iraq at ang patuloy na pagbabante ng digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine at ang patuloy rin na pananakop ng bansang Russia sa Ukraine. Ang mga salot, sunog, pagbaha at lindol ay masasaksihan rin sa lahat ng dako ng mundo. Sa partikular na tala ay ang novel coronavirus na lumaganap sa Wuhan, China ng 2019 at mula noon ay kumalat sa buong mundo. Nagkaroon pa ng iba't ibang mga variant ang virus na ito at sa kasalukuyan, panibago na namang virus ang kumitil ng buhay ng ilang mga residente ng bansang India at ito ay ang Nipah virus na pinangangamahang kumalat muli sa buong mundo kung hindi mapupuksa. Nagkaroon din ng malubhang sunog sa kagubatan sa Australia o wildfire noong Setyembre 2019, habang ang isang matinding pagkuyog ng mga balang ay nangyari sa East Africa sa kabilang panig ng planeta. May maraming mga bansa na nahaharap ngayon sa taggutom. Noong Enero 2020, ang Indonesia ay dumanas ng pagbaha at ang Newfoundland sa Canada ay hinagupit ng minsanan sa loob ng isang siglo na snowstorm. May mga malubhang paglindol din ang naganap sa Turkey, timog ng Cuba, sa Caribbean at sa iba pang mga lugar. Mula sa mga palatandaang ito, makikita na ang propesiya na ito ay natutupad na. Pangalawang palatandaan sa pagdating ng Panginoon ay ang paglitaw ng mga di pangkaraniwan sa kalangitan. Sa mga nagdaang taon, maraming mga pagkakataon na ang buwan ay nagiging mapulang dugo. Halimbawa, sa loob ng 2 taong haba ng 2014 at 2015, isang serye ng 4 na blood moons ang naganap at noong Enero 31, 2018, mayroong isang super blue blood moon na lumitaw ng isang beses lamang sa bawat 150 taon. Pagkatapos, isang super blood wolf moon ang lumitaw noong Enero 2019. Ang napropesiyang kababalaghan ng pagiging itim ng araw ay lumitaw din. At sa katunayan, maraming mga solar eclipse tulad ng eclipse sa Singapore noong Disyembre 26, 2019 at sa Chile noong 2 ng Hulyo ng parehong taon. Ang katuparan ng propesiya na ito ay maliwanag sa mga kababalaghang ito. Pangatlong palatandaan ay ang pagpanglaw ng mga simbahan at panlalamig ng pag-ibig ng mga mananampalataya. Sa lahat ng relihiyon sa buong mundo, lumalaganap ang kapanglawan. Ang pangangaral ng mga pastor at elder ay naging pagal at karaniwan at nabigo sa pagtusto sa mga mananampalataya. Sa kanilang pakikibaka para sa katayuan, ang ilang mga pastor ay bumubuo ng mga grupo at lumilikha ng mga paksyon sa mga simbahan at ang ilan ay napadpad sa pagnenegosyo sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pabrika upang pangunahan ang mga nananampalataya sa landas na walang kaugnayan sa relihiyon. Samantala, sa gitna ng mga mananampalataya, mayroong pangkalahatang kahinaan ng kumpiyansa at pag-aatubili na humiwalay sa mundo at namumuhay sila sa nakakapagod na kasalimuotan. Ang ilang mga simbahan ay mukhang masikip at buhay na buhay mula sa labas, ngunit maraming tao ang nagsisimba para lamang mapalawak ang kanilang network at magbenta ng mga produkto. Ginagamit ang simbahan bilang lugar ng komersyo. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng simbahan ngayon at ng templo hanggang sa katapusan ng kapanahunan ng kautusan? Sa mga bagay na ito, ang kumpletong katuparan ng propesiyang ito ng pagbabalik ng Panginoon ay maliwanag. Pang-apat na palatandaan ay ang paglitaw ng huwad na Kristo. Mula sa propesiya ng Panginoon, makikita natin na sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga bulaang Kristo ay maglilitawan at lilinlangin ng mga tao. Sa mga nagdaang taon, naglitawan ng mga bulaang Kristo at nilinlang ang mga tao sa mga bansa tulad ng China, Timog Korea at Japan. Ang mga bulaang Kristo na ito ay hindi nagtataglay ng diwa ni Kristo o na maaari nilang maipahayag ang katotohanan. Bagkus inaangkin nila ang kanilang sarili bilang Kristo. Kalakip nito, ang katuparan nitong propesiya ay malinaw. Ikalimang palatandaan ay ang pagpapanumbalik ng Israel. Marami sa naniniwala sa Panginoon ang alam na ang pananariwa ng mga sanga at dahon ng puno ng igos ay tumutukoy sa pagpapanumbalik ng Israel.
Kapag napanumbalik ang Israel, malapit na ang araw ng Panginoon at nanumbalik ang Israel noong Mayo 14, 1948, maliwanag na lubusan ng natupad ng propesiyang ito at ng pagbabalik ng Panginoon. At ang ika-6 na palatandaan na pagbabalik ng Panginoon ay ang paglaganap ng Ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo. Sa Marcos 16:15, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, "Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal." Pagkaraan ng muling pagkabuhay ni Hesus at pag-akyat sa kalangitan, nagsimulang pamunuan ng banal na espiritu ang mga sumunod sa Panginoong Hesus upang sumaksi sa Panginoong Hesus. Kasalukuyan, ang mga Kristiyano ay kumalat sa lahat ng lupalop ng mundo at maraming demokratikong mga bansa ang pinagtibay ang Kristyanismo bilang kanilang relihiyon ng Estado. Kahit na sa China, kung saan ang partidong namumuno ay ateista, milyon-milyong tao ang tumanggap sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, kaya't makikita na ang Ebanghelyo ng pagtubo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay lumaganap sa buong mundo. Dito madaling makita na ang propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay natupad na. Sa buong mundo ngayon, tanging ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ang nagpapatotoo na ang Panginoon, nagkatawang taong makapangyarihang Diyos ay nakabalik na. Nagpahayag na ang makapangyarihang Diyos ng milyon-milyong mga salita at ang mga salitang ito ay nailathala sa internet para sa mga tao mula sa lahat ng mga bansa at landas ng buhay upang suriin. Paisa-isa, maraming tao ang bawat bansa na nagnanais ng katotohanan ay umaasa na marinig ang tinig ng Diyos at salubungin ang Panginoon. Kung babasahin lamang natin ang higit pa ang mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos, pakikinggan upang makilala kung ang mga ito ay tinig ng Diyos. Kung gayon, matutukoy natin kung nagbalik na ba o hindi pa ang Panginoon. Naniniwala ako na hanggat mayroon tayong puso na mapagkumbabang naghahanap, makikilala natin ang tinig ng Diyos at masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Mahalagang paalala, ang mga nabanggit sa ating listahan ay hindi base sa opinyon ng pangkalahatan. Hindi ko din nais na maniwala ang lahat sa mga nasabi sa ating listahan. Ang mga ito ay pawang nagmula lamang sa aking sariling pagsisiyasat. Malaya pa din tayong sumunod sa kung anuman ang ating pinaniniwalaan na sa tingin natin ay tama at kapaki-pakinabang. Salamat po.